Welcome to another episode of Your Mental Health Ally, a podcast that is dedicated for your mental health and mental wellness. Ngayon, meron tayong another episode related sa mga hindi pumasa or hindi pinalad sa nakaraang September 2025 licensure examination for teachers or LET. And the feeling is alam namin na mabigat. So we are here with our guests na registered psychologist. At kakukuha lang din ng ng at kapapasa ng uh, examination for registered psychologists. So, we have Ma'am Ana. Ma'am Ana, kamusta naman kayo? Kumusta sir? Ako okay lang. Tuloy ang buhay kahit maraming pagsubok kasi yun lang naman ang pwede nating gawin. Tuloy ang buhay tapos kapag mahirap ang buhay, practice self-compassion. So yun lang naman lagi ang ginagawa para makasurvive tayo sa araw-araw. So magandang gabi po sa lahat. Ako po si Ana, na registered psychologist at nandito po kami para magbigay gabay sa mga hindi pinalad pumasa ng September 2025 licensure examinations for teacher. Good evening po sa inyong lahat. Thank you, Ma'am Ana. Um, the feeling is fresh pa din sa mga hindi pumasa nitong September 2025. Kapag ba, Ma'am Ana, hindi ka pinalad pumasa, ano ba yung mga healthy ways na pwede nating gawin to deal with the emotions na mafe-feel ng tao after the failure, after bumagsak? Okay. So, fresh pa sa akin yung RSI board exam 'no. At siguro bilang, hindi naman tayo lahat 'pag nagbo-board exam tayo sigurado tayong papasa tayo. So, nung time ko, September din ako nag-board exam, RSI. What I do and practice, yun nga gaya ng sabi ko, self-compassion and acceptance. Hindi pa lumalabas ang result ng board exam, tinanggap ko na hindi ako papasa, para hindi siya gano'n kasakit. But in the perspective of psychologist, you must allow yourself to feel and validate your emotion. Masakit na hindi tayo pumasa, wag tayong maging in denial. Kasi habang nagiging in denial tayo, nare-repress yung nararamdaman natin. Ang nangyayari, naicha-channel natin sa ibang bagay. Like for example, dahil nare-repress natin yung emotions natin, ang ginagawa natin, yung mga tao sa paligid natin, nasisigawan natin. Kasi hindi natin ina-acknowledge yung ating nararamdaman. So, number one is allow yourself to feel and validate your emotions. And number two, practice self-compassion. So, maging kind ka sa sarili mo that acknowledge that setbacks are always part of our growth. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng pinlano natin sa buhay nangyayari. Baka kasi hindi tayo pumasa dahil hindi pa natin time o baka hindi pa tayo ready. Okay, so yun yung number two. And then yung number three is focus on what you can learn from the experience. So, dahil hindi ka nakapasa or hindi ka naging successful dito sa unang take mo or kung pang ilang take mo na yan, take it as an experience. So, sa susunod, alam mo na kung anong gagawin mo. Sa susunod, baka alam mo na kung ano yung pagpopokusan mo. Kasi 'di ba sa board exam, Sir Justin, meron niyang rating eh. Nakikita mo dun Opo. kung saan ka mababa eh. So, sa susunod, pwede mong i-check, "Oh, dito ako mababa, dito ako magfo-focus." So, yun. So, ganun siya i-deal sa perspective ng psych at sa perspective ng kapapasa lang sa board exam. Talagang as a human being, mafe-feel mo talaga yung sakit ng Mhm. pagbaksak lalo na kung yung
talagang maraming nag-aabang na sa Yes. pagpasa. Alam niyo, ma'am, Ma'am Ana, meron akong kakilala na cum laude siya. Graduate siya na cum laude or magna cum laude. And kumuha siya ng board exam at bumagsak siya. So, Mm-mm. it is painful. Kasi, syempre, because the expectation. But as a human being, it is part ng human being na talagang mangyayari ang mga bagay na hindi mo inexpect katulad nung nag-fail ka. And ang ganda na sinabi niyo, Ma'am Ana, na um, we can always learn something from the experience. Maybe hindi ka pa ready, or what did you say, ma'am, kanina, na you take it as an experience or as lesson para mas maging confident ka pag next nakuha mo ng board exam. And next question natin is, how can student build their self-confidence and avoid negative self-talk after they fail the board exam, ma'am? Kasi di ba yan usually yung bumababa ang pagtingin sa sarili Mm-mm. pag Yeah. bumagsak, ma'am. Yeah. So, for rebuilding self-confidence naman, ay usually kasi sa mga nakikita ko na hindi nagiging successful with the board exam, what happened there is, nagkakaroon sila ng negative self-talk like, ang bobo-bobo ko, hindi ako nakapasa, ini-expect pa naman nila papasa ako, like that. Siguro, kagaya ng sabi ko kanina, be kind to yourself. So, how to rebuild self-confidence and avoid negative self-talk? Number one is practice positive self-talk. For me kasi, kung ganun ang way mo to cope, siguro hindi ko pa time para pumasa, siguro hindi pa ako ready, kaya hindi ako pumasa. Tingin ko, the next time you take the board exam, makikita mo kasi yung purpose eh. Kung Mm-mm. tinanggap mo ng ganun, like, kaya baka hindi ako pumasa kasi hindi ko pa time. Mm-mm. Diba? Parang makaka-move on tayo agad pag sinabi natin na baka hindi ko pa time kaya hindi ako pumasa. Madaling sabihin yes kasi baka sabihin ng iba, kasi pumasa ka ng board. No, sinasabi ko siya kasi based on experience also. Hindi naman sa hindi ako pumasa. Ang nangyari kasi, hindi pa ako nagbo-board exam, sinasabi ko na yun sa sarili ko. Kung hindi ako papasa, siguro hindi ko pa time. Mm-mm. Right? So, yun yung nangyari. So, kahit pumasa ako o hindi, tinanggap ko na agad siya. No? So, that's number one, practice positive self-talk. Number two is focus on your strength. So, halimbawa, nakita mo yung rating mo, tapos isa lang dun yung mababa. Next time, alam mo na kung ano yung strength mo. Halimbawa, mataas ako sa Gen Ed, confident ka. Di ba, Sir Justin, kapag confident tayo sa sarili natin, alam nating magaling tayo doon, tumataas yung self-confidence natin eh. Oo, di ako pumasa ngayon, pero sa susunod papasa na ako kasi alam ko na paano yung process ng board exam. At alam ko na nag-excel ako sa halimbawa nga yung general education. So yun. So that's number two. No? After practicing positive self-talk, focus on your strength. Then next is parang CBT ito. No? Pero wala kang therapist. Challenge negative thoughts and replace them with constructive ones. Kagaya ng sabi ko kanina, na baka kaya hindi ako pumasa kasi hindi ko pa time. No? So, you challenge your negative thoughts na hindi ka nagpapaswallow dun sa nangyari sa'yo na hindi ako pumasa, ang bobo-bobo ko, hindi ganon. You Mm-mm. challenge your thoughts na hindi ako pumasa kasi hindi pa siya para sa akin. So, that's how you rebuild your self-confidence and avoid negative self-talk. Ika-challenge mo din, ma'am, yung sarili mo. And yung sinabi niyo po kanina na avoid negative talk at self-talk Self-talk. and replace it with positive self-talk. Talk. Mm-mm. Yun, ma'am.
Kasi alam niya na inaalala ko diyan na bu- if ever na bumaksak ka sa board exam, it is an event na nangyari sa buhay mo. But it doesn't mean that you are a failure as a Yes. person. Kumbaga Yes. magkaibang event eh. Mm. Kasi if you will think that what happened to you is a failure to yourself and sinasabihan mo nga yung sinabi niyo po na mahina ako, bobo ako, hindi ko kaya, hindi ko parang nagiging anong tawag nila ron Ma'am Ana, self-fulfilling prophecy na Yes. baka na ito ay nag-absorb na sa sarili mo and it becomes kumbaga nagiging part sa sarili mo and mauwi pa sa mga unpleasant things na maaring mangyari kaya maganda talaga na may kumbaga positive yung self-talk natin sa sarili natin. Baka hindi pa dating time na Yes. oh, tsaka yung strength, Mm. capitalize on strength. Kung magaling ka, Yeah. so pag-aralan mo uli yun eh. Kaya thank you for uh, sharing those thoughts, ma'am. Isingit ko lang din Sir Justin 'no, with the question of self-confidence. I recall, Albert Bandura's study which is self-efficacy. So ang Mm-mm. nakalagay dun kasi nung nagre-review ako, binabasa ko siya, yung teacher ko sa PhD, pinlay niya yung sinasabi ni Bandura. So sabi niya sorry, oh yeah, Albert Bandura. Sabi niya, kapag daw ang tao, iniisip niya na gano'n ang mangyayari sa kanya, high chances are, gano'n talaga ang mangyayari sa'yo. Mm-mm. So, the power of your mind, the power of how you think is really powerful para makamit mo yung mga goals mo sa buhay. Though, kagaya ng sabi ko kanina nung nag-board exam ako, ina-anticipate ko na, siyempre mas 60% na gusto kong pumasa. Mm-mm. So, ang ginagawa ko ay every morning after I wake up, magdadasal and then sasabihin mo sa sarili mo, I will pass the board exam. So, sa susunod na mag-take ka, kung hindi ka pinalad ngayon, practice self-efficacy. Kasi very Mm-mm. effective siya. Yun. Alam nyo, Ma'am Ana, may na-remember ako dyan sa sinabi nyo na every morning, na may affirmation kayo na papasa kayo sa board exam eh. Ang iba naman, Ma'am Ana, ang ginagawa dyan, yung I will pass ginagawa nilang wallpaper sa Yeah, cellphone. Tapos claim it, yung I will pass, I will be top notcher, mga ganyan. Kaya sa yeah, mga listeners natin diyan, you can consider doing that every morning instead of saying na parang di ko kaya, parang kaya ko na papasa ako eh. Yung Albert Bandura man parang tanda ko parang it has something to do with social learning ba yan? Na yeah, para kung gawin mong model yung magagaling na na yes. yung mga kumuha ng board, kausapin mo lagi sila, tingnan mo yung mga routine nila. Baka you can reproduce yung kanilang mga ginagawa. Yun, sa kay Albert Bandura. What about Ma'am Ana about this? What are simple ways to stay motivated and believe in yourself again? So, una sa lahat, para maging motivated tayo, siyempre i-assume na natin na yung mga nakikinig sa atin is hindi sila pinalad sa board exam, Mhm. Sir Justin. So, una natin gagawin is set small, attainable goals. Kapag, kapag hindi natin nakuha yung gusto natin, siyempre magsisimula tayo ulit, alangan namang lulubog, lulubog tayo dun sa pangarap nating hindi natuloy, di ba? Hindi. So, anong gagawin natin? Set small, attainable goals. So, unti-unti, kung plano mo ulit mag-take ng board exam next year, magbasa-basa ka ng mga, magbasa-basa ka na ng konti, manood ka na sa YouTube ng mga lessons na pwedeng magamit mo pagdating sa board exam. And then, for you to stay motivated, I think a person needs also to celebrate small progress. Yes. Bakit? Kasi progress yung pag-take ng board exam eh.
kahit hindi ka naging successful, progress siya, eh. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao may kakayahan na to take the challenges of board exam. Yung iba yung iba nagwo-work, yung iba magulang na sila. But ito ikaw, tinry mong mag-board exam kasi yun yung pangarap mo. So celebrate that progress na kahit may takot ka sa sarili mo, kinaya mong mag-take ng exam. So that's also a progress. And then finally, remind yourself of past successes and strength. So, yung naka-graduate ka, isang malaking bagay na yun. Kasi hindi lahat ng tao ay nakakarating doon. Sa dami pa naman ng problema sa mundo. Sa dami ba naman ng problema ng tao. No? Yung maka-graduate ka, malaking bagay na yun. And then, part din ng pagiging staying motivated is knowing your strength. Kasi kung hindi mo alam kung saan ka mahusay at saan ka magaling, lulubog talaga tayo sa problema natin. So, yun yung take ko dun sa pagiging motivated despite having um, problem. Alam ko yung iba tingin dun problema eh, na hindi Mm-mm. pagpasa. Alam ko tingin dun nila problema. Halimbawa, pinangutang nila yung pang review nila. 'Di ba? Kung hindi sila papasa, problema yun, paano nila babayaran, no? So, acknowledge your strength, acknowledge your success. Um, para hindi tayo lulubog doon sa ating, hindi tayo lulubog doon sa sitwasyon kung saan hindi natupad yung pangarap natin. Alam niyo ma'am, ang ganda na shinare niyo na ano eh, you celebrate small success eh. Yung iba hindi talaga nila trinay, but you tried it. Yung opportunity pa lang na sabi mo na bumaksak ka, but you tried. While others did not even try. Ang gandang ano na yun eh. Ang gandang realization na yun. Then, you try again. With Hmm, all the learnings na nakuha mo dun sa previous examination mo. And yung sinabi nyo po na ang takeaway ko doon, know yourself na asa ka ba magaling? Ano ba yung learning style mo? Ikaw ba ay kasi 'di ba ma'am pag sa teaching, iba-iba naman ang learning style ng ano eh, ng mga students eh. Merong gusto yung gumagamit ng flashcards sa pagre-review, yung iba nagno-note sa notebook, yung gumagamit ng mga highlighter, gumagamit ng mga kanta para yeah. makabisado nila. 'Di ba ma'am, yung meron tayong kay Pia J, alam mo Mm. yung kay ano, tama ba? Jean Piaget na stages of cognitive development. Yeah. Yung iba gumagamit ng mnemonics, ayun ba 'yan, tama? Kinakanta Yung nila, mnemonics. Oo, yung parang smart people cook fish, yung sensory motor, pre-operational stage, Yeah. concrete and form, yung first letter For, ng yeah. smart people cook fish, Mm. yung ano eh, you know yourself and you know all the strategies that ano, kumbaga bagay sa eh. Yes. Next natin, Ma'am Ana, is eto lagi itong nangyayari kapag sa social media, kapag ikaw ay nag-fail sa kahit saan sa maraming aspeto ng buhay. How can they stop comparing themselves dun sa mga kaklase nila, sa mga colleagues nila na pumasa ng board exam? Okay. So, share ko lang, nung 2016, isa akong, tawag dito, ako yung, nung unang board exam ko, RPM 2016, ako yung taong mahilig magkumpara. Hmm? Okay. Though pumasa rin ako nung 2016, ang nangyari kasi nun, sa PICC kami nag-board exam. Tapos, lunchtime, pwede kayong lumabas. So, ang nangyayari, naririnig ko yung mga kaklase ko na pinag-uusapan nila na ito yung sagot dun sa number ganito. Which is ako, sabi ko sa sarili ko, hindi yun yung sagot ko, baka bumagsak ako. Eh, iniisip ko that time, yung mga kaklase ko nag-uusap ng ganong item, matatalino yun sila. So ako, sabi ko, baka hindi na ako pumasa. Kasi yun yung sagot nila, iba yung sagot ko sa sagot nila. Okay. So, ang nangyari nun,
Nung nag-exam ako ng 2025 for psychologist, I stopped comparing my journey to other people. Hindi ko na pinakikinggan yung naririnig kong sagot nila sa CR. Kasi pwede kang mag-CR eh. Pwede kang mag-CR after. Ito ay during board exam itong kinukwento ko. Pero paano natin mai-stop yung isip natin na buti pa sila pumasa, nakikita ko sa social media, meron pa akong naririnig. Si ganito nga, hindi ganun katalinuhan pero pumasa siya tapos ako ganito lang. Number one is focus on your own journey. Hindi sa lahat ng pagkakataon, dahil matalino tayo, dahil cum laude tayo, linear ang success natin. No? Focus on your own journey because comparison can lead to discouragement. Kasi pag habang nagko-compare, kagaya ng experience ko po noong 2016, ayoko nang magtuloy ng last subject. Kasi yung naririnig kong during lunch break, nadidishearten ako. Bakit ganun yung ano nila? Bakit ganun yung kanilang sagot? Tapos iba yung sagot ko. So, comparison always leads to discouragement. So, stop comparing your journey to other people. So, focus on your own journey. And then instead, focus on your growth and what you need to improve. So, i-focus mo ang sarili mo sa kung ano man ang pwede mong i-improve sa sarili mo. I-focus mo ang sarili mo doon sa kung ano yung makakatulong sa'yo para sa susunod na magte-take ka, papasa ka na. Tama, napakagandang realization yun, ma'am. Ano ba yung meron sa sarili mo? Kasi minsan, meron ka yung iba ay yung mga may hinahanap ka sa ano eh. Kumbaga, why ano ba yung meron ka sa sarili mo that you can capitalize on? Yung ano ba yung strength mo pagdating sa next na board exam na pwede mong gamitin instead of comparing yourself na nakaka-discourage nga talaga. Kahit ako minsan, ma'am, no? Na nung college, pag naririnig ko yung mga ganyan-ganyan na eto dapat yung answer mo, ay yung na nag-uusapan nila yung answer, di ba? Na, parang nakaka-dishearten nga yung Tapos mali yung gano'n. sagot mo dun sa Oo. pinag-usapan nila. Hindi, parang hindi pareho. O, pero, siyempre, iniisip ko din eh, pwede rin naman sila magkamali eh. Di ba? Kaya, Yeah. why not? Kasi, comparison leads to discouragement. O, Yeah. iba-iba rin kasi talaga ang journey ng mga tao eh. So, Yeah. bakit mo ikukumpara yung sa'yo? Doon sa journey nila, ay na first take pa lang, pasado na. Eh bak, Mm-mm. yung iba, nakikita ko yung mga mamana, yung ibang kumuha ng board exam, ikalabing-apat na beses, pumasa. Yung sa CPA, yung iba, 60 years old, tsaka pumasa ng board exam. Then yung iba nababasa ko sa social media, 55 years old, nag-aaral ng education. Iba-ibang journey. Kasi Yeah. kung titingnan mo and be thankful kung anong meron ka ngayon at kung ano yung mga natutunan mo from the past board exam. Yeah. Tsaka ano, sir, sa trabaho naman, hindi naman tinatanong kung ilang take mo ng board exam. Mm-mm. I experienced applying to several companies sa government, kasi nasa government ako ngayon. Wala namang nakalagay dun sa rating mo. Kung twice ka nag-board exam, 4 na beses kang nag-board exam, ang nandun yung rating mo at Mm. pumasa ka. So, yun ang importante. Ano ba pinapasa mo kapag hinahanapan ka ng eligibility? Just the ID. Wala namang nakalagay sa ID kung 4, 6, 10 beses kang nag-board exam. Ang importante, pumasa ka. Ma'am, yung social media ba talaga bang iba yung nagiging impact nito kapag sa comparison ng mga tao? Kaya Yes. sila nakakaganon because dahil sa social media. Kasi Sir Justin, easily accessible yung information sa social media. So, Mm-mm. talagang kung mahina ka sa pagdating sa comparison at mababa ang tingin mo sa sarili mo, talagang iko-compare mo sarili mo sa kanila, lalo na't nakikita mo siya sa social media. Like for example, ako nga noong 2016 nga, sir, sabi ko sa'yo,
yung mga kaklase kong matatalino, feeling ko hindi ako papasa kasi ang isip ko matalino sila, ako hindi. Mm-mm. So, ganun, nung 2016, hindi pa naman ganun ka, ano yung social media. Hindi naman ganun ka boom like ngayon, no? So, yung paggamit ng social media, kung hindi pumasa, no, ilimit muna natin. Kasi, mas na-expose tayo sa mga ganun. At isa pa, kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, um, kung mababa ang self-confidence mo, nagkakaroon ka ng negative self-talk kapag yan ay hindi mo napigilan. So, kung alam mo sa sarili mo na mababa ang self-confidence mo at nagne-negative self-talk ka, siguro iwasan mo muna ang social media ng 1 week after mong malaman ang result ng board exam. Magpahinga ka. Mm-mm. Take this week for you to recover from board exam, for reviewing, for stress of board exam, kasi kailangan mo siya. Mm-mm. Kasi Oh, kung mm-mm. i-expose mo lagi yung sarili mo nakikita mo sa social media, eh mabagsak na yung self-confidence mo, lalo mo pang pinalalala yung sitwasyon mo. So, yun. Okay naman mag-deactivate, Ma'am Ana, no? Okay naman mag-turn off ka ng na Notification. mag-uninstall ka muna ng kasi kung talaga nga naman makakaapekto sa iyo 'yan eh. Yeah, Kumbaga, we will go back, be kind to yourself and be yeah, compassionate yeah. after failing the board exam. Mm-mm. Next, Ma'am Ana, is something to do with learning and reflection topic. Ano ba yung mindset na dapat that you should have when reviewing what went wrong in your first attempt o kahit pangalawang attempt o pang ilan mang attempt sa bumaksak ka sa board exam. For the mindset when reviewing what went wrong, siguro the first question pag di mo nakita ang pangalan mo sa Roll of Successful Examinees, anong nangyari? Saan ako nagkamali? Siguro yun ang tinatanong ng usual na hindi nakakapasa sa board exam. So, anong pwede nating maging mindset, no? Una, use a growth mindset. Like, nasa first step na ako ng pagkuha ng board exam. Hindi lang ako pinalad. At least, mayroon na akong experience. So, that's growth mindset. Bakit? Kasi iba yung may experience ka at wala kang experience. So, use a growth mindset. That's number one. So, number two, look for what you can learn from that experience rather than dwelling on the failure. Kasi, kung lagi nating titignan na hindi tayo pumasa, ganito lang ako, ano nangyari, talagang pinatunayan ko lang sa mga nakakakilala sa akin na hindi talaga ako magaling. Ano bang maitutulong nun sa pag-grow mo? Ask yourself, kung puro ganun ang iniisip natin, anong maitutulong mo kung magpapakalunod ka sa hindi mo pagpasa sa board exam? Rather, think like this, no? Anong natutunan ko? Anong bagay ang mga natutunan ko nung kumuha ako ng board exam? Nakilala ko ba lalo ang sarili ko? Na ako ba ay tipo ng tao na hindi naglalagay ng mga poster sa pader? Effective ba sa akin yung ganitong study habit? Mga gano'n. Kasi kung re-reviewin natin saan ba ako nagkamali, hindi na mababago yun. Hindi na mababago nun yung resulta ng board exam. But rather, if you look what is beneficial for you, yung what's work for you during reviewing, baka next time, pag take mo ng board exam, magamit mo siya as your strength. Para sa susunod na mag-exam ka, pumasa ka na. So, yun po. Oo, ma'am. Kasi kung lulunurin mo nga naman yung sarili mo sa negative thoughts, ano nga naman maitutulong nun sa iyo? Yeah. Kahit sa ibang aspeto ng buhay eh.
pag may mga negative, ito bang thoughts na to nakakatulong na sinasabihan ko yung sarili ko na mahina ako, kinukumpara ko sa magagaling sila, ganyan talaga ang buhay. Does it help you? Yeah. Does it help you improve at magkaroon nga ng growth mindset? Yung sinabi niyo ma'am na why not look in this way na kumuha na ako ng board exam. Meron na akong advantage eh. Kasi alam ko na kung ano yung mga process. Alam ko Mm, na kung paano mag-shade, paano mag-manage ng time, paano mag-deal sa mga mahihirap na matanong. mm. Kung baga, mataas mag-i-increase na yung chances mo sa pangalawang take mo eh. O pangatlong take man yan eh. Kasi Mm, meron ka ng experience doon eh. And I realize oo nga, tama, ma'am, na it is a point of reflection na ano ba yung pwede mong gawin to increase your chances of passing the exam? Need mo ba na mag-enroll sa review center? mm. Need mo ba na baguhin ang strategy mo? O yung pinag-usapan natin kanina na kailangan ko bang gumamit ng mga flashcards, mnemonic? Ano ba yung oras na dapat ako mag-aral kung saan alam niyo yung kasi di ba mami iba estudyante parang good sila pag morning, iba good pag Yeah, gabi. Parang yeah. may ano eh, good sila pag may kasamang study buddy, yung iba gusto mag-iisa lang. It is Mm, time for it. Wala ka na rin kasing magagawa but for you to move on and to prepare yeah. much better. Opo, kasi kung magre-ready ka or nag-decide ka mag-take ulit ng board exam next year, wala kang time. Sa totoo lang, Sir Justin, kung hindi ka pinalad ngayon, wala kang time para to dwell yourself on your failure. Kasi bakit? Ang focus mo ay pumasa next time. Mm-mm. Siguro yung board exam, maikli kasi ang isang taon. Sa akin, sir ha, naiiklian ako dun sa mga review center na 6 months ang review. Kasi ilang subject yun? Apat. Ilan ang reference ng isang subject? Tatlo, dalawa. Hindi mo alam kung saan kukunin ng examiner yung question. Mm-mm. So, anong gagawin natin kapag hindi tayo pumasa? Tignan natin yung rating natin, dun tayo mababa, pagpokosan natin. Tapos yung mga susunod na, yung mga ibang reference sciences natin, basahin natin at the end. Kasi maikli ang isang taon para mag-prepare sa board exam. Kasi hindi lang naman tayo nagpe-prepare sa board exam. Anak tayo, kapatid tayo, yung iba asawa tayo, yung iba nanay tayo, tatay tayo. So, hahati-hatiin natin yung oras natin. So, maikli ang isang taon to prepare for board exam. Oo, ma'am. Kasi nga may iba pa tayong role sa buhay eh. Yes. Kaya talagang hahabaan mo rin yung panahon ng pagre-review eh. Kasi, Yes. tsaka, wag, yung iba nagkakrami kung kailan na, kung kailan, kasi daw, sabi nila na parang active daw ang isip nila pag na lang, nang may Yes. pressure daw eh. At Ano, nagre-retain daw kapag mas maikli na lang yung time. the problem is, baka konti na lang at kumbaga ma-overload naman ng ang mind mo pag yung time ay masyado na maigli. Yung sinabi nyo kanina, ma'am, na mag-focus doon sa, halimbawa, makikita mo naman talaga yung rating mo eh, whether Prof. Ed, Gen Ed, ganun din ba kayo, ma'am, sa psychologist? Nakikita Opo. nyo yung rating? Opo, siguro nung sa amin, after 3 days ng result, lumabas sa Leris yung rating. Makikita mo dun kung saan ka talaga medyo tagilid. Mm-mm. At yung Ayun. kung bakit hindi ka pumasa, nandun yun. Ito naman yung next question natin. How can they identify which subjects or area they need to focus? Ayan, so papunta na tayo sa exciting part, sir. So natanong mo kanina, makikita ba talaga yon Mm-mm. yung rating sa board exam? Oo, nakikita yon. So, dahil kayo ay nandito sa yung mga audience natin, dahil nag-take na kayo ng board exam, alam ko, tinignan nyo ang rating nyo sa Leris. Saan ka bumagsak? O sa anong humila sa'yo para hindi ka makapasa? Number one is identify your focus area. Kung nakita mo na mababa ka halimbawa sa Gen Ed,
'no? Kasi sir, usually alam ko ang Prof Ed maliban na lang kung ikaw ay TLE, kasi ang mga kapatid ko po TLE, eh. Mm-mm. May mga kapatid ko po kasi ay guro. Guro po silang tatlo, apat po kami, sila po lahat ay guro. Usually po ang sinasabi nila mahirap ang board exam ng TLE. Kasi maraming subject sa TLE. So halimbawa nahirapan ka sa Prof Ed o yung major mo, doon ka mababa, focus on that area. Isa pa, bukod sa subject na iche-check mo bakit ka bumagsak, review your performance. Ano bang nangyari during board exam? Inaantok ka ba? Nag-cramming ka ba? Yung bang subject na yan ay hindi mo nabasa kasi feeling mo madali lang, kasi madali sa iba? Or nanghiram ka lang ba ng review materials ta's kulang yung materials mo? So, review your performance. Identify your weaknesses during taking the board exam. Halimbawa, may naririnig ako kasi sir, na nakakatulog daw sila during board exam. So, Mm-mm. baka ang weakness mo ay crammer ka. Before board exam, nagre-review ka pa, so nakatulog ka. So, i-identify natin na weakness mo ang pagka-cram. Kasi hindi ka naging successful dun sa way na ginawa mo eh. So, identify your weakness and prioritize those areas for improvement. So, kung this year 2025 cramming ka, hindi mo nabasa halimbawa yung sa subject na hindi ka pumasa, next time habaan mo yung time mo para basahin yung laman nung references para sa board exam. Oo, ma'am. Kasi if you failed nga sa pagka-cram, what will, ano yung magiging ah, effect nun kung ngayon na naman yung gagamitin mong style? Kasi Yeah. doon ka bumaksak, ang ikli lang ng panahon and it is your weakness eh. Kaya hahabaan mo rin talaga ma'am ng ano eh. Hahabaan mo rin yung period ng pagre-review at ang natutunan ko dito sa ano ma'am, yung sa mga nakausap ko na pumasa, pinapractice mo din yung magsagot ng exam. Yung may mga answer sheet, papracticein mo din eh. Mm, Papracticein mo kung paano magsagot, paano mm. mag-manage ng time, at mag-aalat ka daw ng oras para ma-review mo yung questions na Yes. para hindi ko, sa inyo ba ma'am, yung mga, ano ba kayo, one day ba yung examination nyo ma'am? Sa amin sir ay yung both RPM ko and RSci ay 2 days. Mm-mm. But nung RPM ko ay paper and pencil. Itong RSci ko ay computer based. Mm-mm. So, sa computer based wala kang pwedeng bilugan na questionnaire. Oo. Pero sa eduk alam ko sila ay paper and pencil. Paper and pencil. So, siguro tama si Sir Jasin, hindi siguro tama talaga siya 'no. Practicein yung mag-shade kasi minsan nagkakaproblema sa shading. Tsaka yung time, yan ang problema usually ng mga nagbo-board exam. Yung time Mm-mm. allotment hindi sumasapat yung oras para matapos yung exam or para ma-review pa ulit yung mga sinagot. What you can do is, during your review, practicein niyo na rin ng halimbawa for Prof Ed 3 hours. Mag-set kayo ng timer for 3 hours. Sagutan niyo yung same amount ng same or same number of items na tinitake sa board exam. For example, 150 for 3 hours. So ganun ang gawin ninyo during review para napa-practice din yung time management. Sa ating mga listeners ngayon, I hope na you can get something out of this conversation na medyo seryoso din eh. About failure sa board exam. No, Mm. pero I know ano,
Marami tayong natututunan kay Ma'am Ana. Kaya yun nga, tawag dito, kumbaga i-practice mo din yun yung pagsasagot eh. Tsaka alam nyo, Ma'am, may nagsabi sa akin na ano, na kumuha ng, nag-aaral ng ano ba yan, na MA sa psychology. Mahirap nga ba yung psychological assessment? Parang, Yes. Super hirap siya. oo. But I try to manage it. Pero nung nag-ano kayo, nung kumuha kayo ng ano na yon, nung nagsasagot kayo na sa board exam nung subject na yon, ano ba mga strategies niyo, ma'am? If you can share shortly. So, dalawang beses akong kumuha ng assessment for RPM and RSI. So, nung nag-paper and pen ako, ang strategy ko nun is, kasi ang hirap talaga. At to be honest, siya ang pinakamababa ko sa board exam. Mm-mm. Oo, kasi mahirap talaga siya. So, for both board exam, Sir Justin ha, Mm-mm. consistent siya na mababa ko sa board exam. No, pero awa ng Diyos pumasa. So, ang ginagawa ko noon, during paper and pencil, RPM 2016, nilalaktawan ko yung hindi ko talaga alam. Mm-mm. 'Pag hindi ko alam, babalikan na lang kita, bibilugan ko ng malaki yung, puwede kasing sulatan yung questionnaire sa board exam. I don't know with the teachers, pero sa amin puwede. Binibilugan ko siya ng malaki. Tapos kasi alam ko 3 hours lang tapos ang dami nung items. Kasi Mm-mm. 40% yun sa board exam namin, so mas marami talaga siyang items, 'no. So binibilugan ko, lalaktawan ko, tapos, binabalikan ko. Kasi matatapos ako siguro within 1 hour yung mga bilog-bilog ko, nakarating na ako ng dulo, eh. Babalikan ko siya ulit. For the second hour, ang ginagawa ko, yung mga hindi ko nasagutan, binabalikan ko. And then siguro mga 60 items yung babalikan mo kasi nga talagang mahirap siya. So, babalikan mo hindi puwedeng hindi mo na siya sagutan sa second mong babalikan. Mm-mm. Kailangan mo na siya by hook or by crook, kailangan mo na siyang sagutan. And then after that, re-reviewin yung final hour, ang ginagawa ko, re-reviewhin ko siya ulit. Babalikan ko from 1 to 150 ba yan or 130 yan, babalikan ko siya. Pagdating sa computer base, ang ginagawa ko kasi sa computer base puwede mo siyang, lagyan ng bookmark. Mm-mm. Tapos meron dun sa gilid makikita mo alin yung mga hindi mo nasagutan. So ganun din ginagawa ko, by hook or by crook 'pag binalikan ko yan nung pang-second na pasada, kailangan kahit hindi ako sure sa sagot ko, masagutan ko siya. At least pagdating ng final hour, kung magpapalit ako, may sagot na ako. Puwede kong, tawag dito, puwedeng magtalo yung mga brain cells ko sa utak ko, "O ba't ka magpapalit, ba't yan yung una mong sagot?" Mm-mm. Ija-justify mo ngayon sa dulo yung last hour, bakit mo papalitan at bakit yan yung una mong sagot? Ano ba idea mo nung una mong sinagutan yan? So, ganun po yung ginagawa ko, sir. Oo nga, ma'am. Tsaka yung mga kukuha ng board exam, wag kayong maglalaktaw kasi pwede naman mag-guess na Yes. oo, sa laktawan nyo, kumbaga, wala ka ng sagutan eh. You can have still, ano eh, kumbaga, kung apat ang choices ay, you have still 25%. Kung di mo na talaga, So, kung talagang hindi mo na talaga alam eh, huwag mo laktawan. Sayang naman. Baka mm. tsaka, ano ba yung machine? Hindi, kailangan lahat may sagot. Baka kasi hindi mabasa nung machine yung ano, na Yun din sir sinasab... iniisip ko nun, baka hindi mabasa ng machine kapag yung isa dun walang shade. So, Mm-mm. kailangan talaga, kahit hindi ko alam nung second reading ko, kailangan ko talaga siyang sagutan. So, tama ka Oo. dun sir, kailangan talaga nilang sagutan kasi may 25% chance na tama yung sagot nila. Oo. Ayun, tsaka alam niyo ma'am, yung next question ko naman, yung feeling na nahihiya ka after hindi ka pumasa. What is ano ba yung positive way that you can handle to reflect on the mistakes without being ashamed to yourself, ma'am? Mm. So, dahil gano'n yung sitwasyon 'no, nag-effort ka, tapos parang pinuso pa yung NOA mo na, Mm-mm. "Magbo-board exam ako," gano'n, gano'n. Usually, yung iba kasing tao sir, hindi nila pino-post yung mga ganyan 'no, kasi nahihiya wala pa yung result, nahihiya na sila agad. Mm-mm. But a psychologist point of view there is, view mistake as learning opportunities.
Kasi, ewan ko ha, kasi hindi lahat naman ng tao, kahit magaling sila, yung mga aspirations nila sa buhay, nangyayari. Hindi naman lahat laging ganun. Hindi linear kasi ang buhay, no? So, yung hindi nyo pagpasa, view it as learning opportunities. Walang nakakahiya kung nag-try kang mag-board exam. Ang nakakahiya, yung wala pa nga, hindi mo na tinry dahil sa takot mo. So, yun ang Mm-mm. nakakahiya. So, hindi siya pagkakamali, but you're thinking of a failure for board exam, view it as a learning opportunities. Walang nakakahiya sa pagte-take ng board exam. Ang nakakahiya, marami kang pagkakataon, hindi mo siya kinuha. Kumbaga, you miss the shots. If you did not Yes, take, you did not try, hindi ka nag-risk. yes. Kasi, oo nga ma'am, talagang doon ka mafe-feel ashamed. Bakit hindi mo trinay? Bakit Mm, hindi mo sinubukan? Kung meron ka namang opportunity. At kung mm, sinubukan mo nga at nabumagsak ka, it is a learning opportunity din eh. At hindi mm. nga naman linear ang buhay na dapat ba kumuha ko nito? Pasado Papasa. ako agad. Mm, Katulad ng iba kasi ganun sila. Hindi, iba-ibang story din eh. mm, Talagang if you fail at pinost mo nga yung NOA mo, pinost mo nga yung kumain kayo after kayo nag-file, no? And you mm. failed. That's life. You accept it and you feel the pain and be prepared next time. Yes. So, ano naman tayo, mapag-usapan na natin yung mga study habits, mga healthy study habits na para makasure win ka sa next board exam mo. Kahit hindi naman ma'am sa ano to eh, kahit hindi naman sa it is still applicable sa ibang board exam. Baka yung may mga viewers tayo na kumuha ng board exam sa CPA, sa engineering, or maybe in the future we can ma'am Ana, mag-hold tayo pag sasipalin naman sa mga accountancy. Ayan, Yes. yung mga mahihirap na board exam sa Exact. Pilipinas eh. Mm. What is study habits, Ma'am Ana? Or routines can help them to prepare better sa next time? Okay. So, dahil kakatake ko lang ng board ngayong 2025, no? Very fresh. Very fresh ang study habits na alam ko. So, Mm-mm. paswerte ako dahil pinayagan ako ng agency ko na mag-leave for 2 months for board exam. No? So, I'm speaking of to the people na magbo-board exam na walang work or wala silang ibang pinagkakaabalahan kung hindi mag-aral lang. Kasi ganun ako nung nag-board exam ako noong 2025. Ganito, una sa lahat, kailangan healthy ka. Mm-mm. Kasi kung nagkakasakit ka, napupuyat ka, masakit ang ulo mo, walang sense ang ni-review mo. Bakit? Puyat ka, um, gutom ka, walang sense kasi walang papasok sa'yo. I remember when I took the board exam, nito lang September, nagi-guilty akong matulog. I share it to my friends, I share it to my colleagues na hindi ako nakakatulog kahit naka-leave ako. Bakit? Nagi-guilty ako 'pag natutulog ako. Feeling ko kulang pa yung inaral ko. Ang schedule ko mag-aral, gigising ako ng 8, pagkatapos mag-aaral ako hanggang 11, after that kakain, 1:00 babalik ako sa table, sa chair, kung nasaan tayo nag-uusap ngayon sir, dito ako nagre-review. Wala akong nakadikit na kung ano-ano sa wall. Hindi ako gano'n kasing klaseng tao, 'no. Dapat alam mo kung saan ang strength mo. Ikaw ba ay taong visual? Kailangan bang magdikit sa wall? Kailangan alam mo 'yon. With the same chair that I'm using right now, do'n ako nag-aaral. Pagdating ng 10:00, kailangan tulog na ako, pero hindi nangyayari. Bakit? Kasi nga nagi-guilty ako. So, last minute, siguro mga 4 weeks before board exam, gumawa ako ng structured study plan. Kung inaantok ako, matutulog ako.
Kasi bakit? Importante sa utak ng isang tao na nagpapahinga ito. Kasi hindi hindi siya makakapag-process ng panibagong impormasyon kung ang utak mo ay pagod sa puyat. Okay? Mm-mm. So that's number one. Create a structured study plan. And then, practice active learning. So, sa mga kagaya ko na nasa bahay that time at walang kaklaseng ka-study buddy, no? Wala kayong kasama na study buddy. Anong gagawin? I-discuss nyo sa sarili nyo yung binasa nyo. Mm-mm. It is one way of active learning. Like for example, kasi instructor po ako, Sir Justin. So, ang ginagawa ko, para akong nagtuturo. Kung ano yung binasa ko, kinahapunan, ituturo ko siya doon sa tao sa picture sa laptop ko. It is a one way to do an active learning kahit wala kang kasama. At least, alam mo yung konsepto, kaya mong ipasa sa iba. That's very effective as para sa akin ha. Kasi noong 2016, ganun din ang ginawa ko. Very effective siya. And review regularly. Kung halimbawa, 8:00 ang gising mo hanggang 11:00 nagre-review ka, stick to that. Kasi yung katawan mo masasanay diyan. Mm-mm. So, yun yung study habits na tip ko sa mga um, walang work or walang ibang trabaho. Sa mga nagtatrabaho, hanapan nyo ng oras ang pagre-review. Kasi napakahirap mag-aral habang nagtatrabaho. Very challenging yan. Kaya nga saludo ko sa mga nagre-review na nagtatrabaho. Mm-mm. So, ang gagawin natin, kung tayo ay may trabaho habang kasi noong 2016, sir, mayroon akong work habang ako'y magbo-board ng RPM. Hindi ako makapag-leave kasi hindi naman ako permanent, no? So, ang ginawa ko that time, kung merong free time sa work or lunch time, sabay ang kain sa basa. Basta maisingit ko, kailangan within a day, makapagbasa ako ng 10 pages ng libro. Ayun. Tsaka habaan yung duration ng review kung ikaw ay working, no? Para marami kang mabasa. So, yun, sir. Talagang important ang may routine, ma'am. Either Yes. you are working or you are not working or kagagraduate mo lang. Kasi masasanay ka, madidisiplina yung sarili mo Mm. doon sa structured plan na ginawa mo. Hindi yung kung feeling mo lang ay you feel good, tsaka ka magre-review. Ay, Parang hindi. that mahihirapan ka din eh. Parang I feel good, tsaka ako magre-review eh. Kasi Mm. ay kasi yung value o yung virtue ng discipline kapag meron kang study plan, tapos yung iba nga mamano tsaka yung mga listeners natin, kine-check nila kung ilang oras sila nakapag-aral para Mm. namo-monitor nila eh. Ano yung mga topics na naaral nila, tapos nakalagay doon, anong date, then ilang oras sila nag-aral, tsaka alam nila kung ano eh, yung allocation of time. Kumbaga, halimbawa, mas need improvement ka pagdating sa, ano ba ma'am Ana yung sa psychology? Kunwari, theories of personality. Kunwari, ganyan. Kunwari, or ano, psychological assessment. Kung saan mo tingin ay, sa mo tingin na mas kailangan mo yung allocation ng time. Gagawa mo siya ng ano eh, ng plan eh, para saan ka ba magpo-focus. Tapos Tsaka yung yung sinabi ano, mo, Sir Justin, yung mga naririnig mo nung mga nakaraang nagbo-board exam, like, kagaya ko, naririnig ko, mahirap daw ang counseling. mm-mm, Nung nag-board exam ako, ang ginawa ko, lahat ng resources ko ng counseling talagang binasa ko yan, cover to cover, mm-mm, 2 beses. Kasi mm-mm, parang dalawang sunod na batch daw yun na ang hirap daw talaga ng counseling. Sa awa ng Diyos, pinakamataas ko ng board exam, counseling. mm-mm, Kasi natakot ako sa sabi, ang hirap ng counseling. So, ang ginawa ko, at ito pa, Sir Justin, kapag magre-review ka ng board exam, mag-practice test kayo. Ito nakuha ko sa asawa ko. Practice test, napakagaling niyan magpa-retain ng knowledge. Kasi pag nagkakamali ka, iisip mo, ano ba yung sagot dun? So, practice test din. Maganda rin mm-mm. siyang part ng study habits natin. Oo.
Like, yung pinag-usapan nga natin eh. Kasi pag nagsasagot ka, makikita mo yung mga strategy mo na, tapos yung pagmamanage ng time, Mm, ano eh, kasi praktisado ka na eh. Kumbaga mm, alam mo na yung ano eh, kay computer yan or paper pencil. With the practice test, malalaman mo na yung ano, kumbaga mapapractice ka doon sa mga pag-aalat ng ano time mo at doon sa style mo ng pagsagot. Yung kanina ma'am na minention nyo, yung you are teaching yourself, yung yeah, ano after, parang ano eh, may natutunan ako din na ganyan eh. Halimbawa, yung iba naman na ginagawa nila, ina-action nila. Halimbawa, yeah, cognitive, ganito, hawak sila sa isip, assess, parang as reporting, something like that. yeah, Yung assessment, reporting, minsan ina-action nila eh. So mm, lalo kung medyo marami yung kunwari domains of ano, yung PPST na sinasabi sa education na iba-iba yung mga domains eh. Paano mo nga kakabisaduhin yun? Minsan mm, ginagawa nila, ina-action nila eh. Para kahit mm. sa sarili lang, sa sarili nila. Pero wag mo na a-action pag ano yung mga viewers natin, kaya i-action nyo pa pagdating ng board exam. Lalo Kaya, masama kung i-action niyo siya sa board exam. oo, Kasi, ang board exam naman, yung mga proctors naman, very understanding naman yan sila. oo. So, oo nga po. So, si ma'am, ano pala ay mataas sa counseling. Baka kung need nyo ng ano, she is always here for you. Ayan. Next question natin, ma'am, is, how can they review naman without burning out or feeling pressured? Kasi 'di ba ma'am sinabi nyo kanina na feel kayo, nagigilty kayo parang nagigilty kayo matulog. Mm. Oo. Pero paano mo ba paano nga ba ano natin how can they review without yung feeling na mabe-burn out ka or nape-pressure ka to the point na di ka na talaga natutulog or ano, tawag dito, um, napapabayaan mo na yung sarili mo. Ano, how can we handle things like that, ma'am? Naalala ko, mayroon akong kakilala nung nagbo-board exam. 2016 naman, hindi siya naliligo. Sabi niya, sabi niya kapag kasi naligo ako, feeling ko sasama sa tubig yung ni-review ko, no? So Mm, parang way din siya ng burnout. So, reviewing without burnout, siguro hindi ko maa-assure because I myself is also experiencing burnout while reviewing. Ano mm, pa yung na-experience nila na hindi sila nakapasa kahit nagre-review sila ano. But what you can do, hindi ko sinasabi na mawawala ang burnout 'pag nagre-review ha. Meron lang tayong puwedeng gawin para ma-lessen. So number one is balance study with breaks. Baka puro kayo review, 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 wala na kayong bebe time sa mga jowa niyo. Hindi naman puwede yun. Kasi may iba pa tayong role sa buhay, 'no? Okey lang yun kahit, 30 minutes makipag-usap ka sa mahal mo sa buhay, walang problema yun. Kung pagod ka, eh, di matulog ka. Kaya nga sabi ko kanina 'di ba, nagi-guilty ako kapag, hindi ako 'pag natutulog ako. Na-realize ko, 'di ba dapat mas ma-guilty ako kung hindi ako natutulog kasi kawawa yung katawan ko. mm, Kasi pasok ako ng pasok ng information, di siya nagpapahinga. So, ang nangyayari nung board exam nagkakasakit ako, hanggang ngayon nagkakasakit ako ngayon. Dala-dala nung kasi September lang yun, so mahina ang immune system ko ngayon, dahil doon, 'no. So, number one, balance study with breaks. And then, prioritize the task that you can use effectively. Halimbawa, during board exam kasi usually ang ibang tao nagbi-binge eating, yung kain ng kain, kain ng kain, kain ng kain. Walang problema dun, eh, kung kain ka ng kain, kung yun ang way mo para kasi 'di ba sir 'pag nagre-review ka halimbawa online yung review review niyo, nakakaantok, hindi mo kayang tumagal ng 8 hours na nakaupo sa laptop at nakikinig sa lesson. mm, Nakakaantok siya. So, kung gusto mong bumili, magpa-Grab, magluto, prioritize your food, prioritize your nutrition kasi kailangan mo yun.
So, prioritize the task that you can use effectively para makapag-aral ka ng mas maigi. So, yun yung mga ways ko to reduce burnout while reviewing. Pero hindi ko sinasabi na pag ginawa nyo yan, mawawala yung burnout. Kasi review yan. At life journey yan. Talagang may experience natin ang burnout. Mm-mm. Pero pwede rin naman ma'am ano na ano eh. Isama yan sa structured plano. Itong oras na to, kakain na ako. Baka Yes. kasi yung buong ano mo, yung plano mo, puro ka review at hindi Yes. ka na kumakain. At kumakain ka man ay hindi naman healthy ang kinakain mo. So, Mm-mm. important yun. Nutrition, sleep, ano yung mga basic biological ano, things na Mm-mm. kailangan ng katawan eh. So Mm-mm. how can you review better kung lagi kang pagod, hindi ka makafocus, lagi kang puyat. So hindi din ano eh, Hindi siya hindi healthy. rin maganda. Oo. Mm-mm. Na yung, di ba may sinasabi sila ano eh, natutunan ko psychologist yung spiritual, social, spiritual approach Approach. na holistic eh. O, huwag mo kalimutan na biological, kumain ka. Pwedeng i-apply eh. Kapag Yeah. nagre-review eh. Ano ba naman yung makipag-usap nga naman ng 10 minutes o 20 minutes sa mga kapatid mo, sa magulang mo, sa asawa mo, 'di ba, sa boyfriend mo o girlfriend mo, or kumain sa labas kasama ang kaibigan, o pwede ka makipagkwentuhan kung paano sila din nagre-review. It does not ano eh, hindi mo kailangan, you don't need to take it all ano ba yun, na nafi-feel mo na ayun nga, napapabayaan mo na yung sarili mo. Tsaka hindi porket magbo-board exam ka, pasan mo ang daigdig. Oo. Kasi naisip ko nga na, wala, kung bumagsak ka ng board exam, hindi naman tumitigil ang mundo eh. Hindi rin Mm. naman tumitigil na ang magulang mo, minamahal ka, di ba? O ang asawa mo, minamahal ka kung hindi ka pumasa ng board exam. Yeah. Ah, Ayun. So, what are the practical steps naman that they can take to build consistent discipline pagdating sa paggawa ng routine, sa ayun nga, yung mga study habits, study plan, paano nga ba nila, how can they build consistent um, discipline? Mm. So, pag-take ng board exam, importante talaga, Sir Justin, ang disiplina. Kasi kung wala kang disiplina, magulo ang schedule mo, magulo ang isip mo, magulo. Meron pang last minute bago mag-file ng board exam. No, magulo kapag wala kang disiplina. So, dapat kilala mo ang sarili mo, alam mo sarili mo. So, number one, set a routine. Mm-mm. So, gaya ng sabi natin kanina, sir, no, schedule mo siya, at least 10 minutes makapag-usap ka sa pamilya mo, kumain ka ng tama sa oras, matulog ka. When you set a routine, stick to it. Pero halimbawa, kung merong pagbabago or for example, kailangan mo talaga siyang i-adjust mo siya as needed lang. Pero kapag naka-establish ka na ng routine, tuloy-tuloy mo na hanggang sa Mm-mm. matapos yung board exam. Kasi kung pabago-bago ka, wala kang routine sa pagre-review, wala kang routine sa pagkain mo, magulo ang lahat, no? Hindi siya mag-a-align sa gusto mong mangyari. Kasi magulo na yung proseso, magulo rin yung outcome. 'Di ba gano'n yun, sir? Kung Mm-mm. magulo ang proseso, magulo rin ang outcome. So, during the process pa lang, ayusin na natin. No, kung kailangan talaga i-adjust, as needed lang. And then, consistency builds habits. Consistency builds habits. Ano ibig kong sabihin? So, kung consistent tayo during the board exam, halimbawa, ang board exam natin ay pinatatawag tayo sa center ng 6 a.m. Practicein mo ng gumising ng 5:00 para maligo. Mm-mm. 'Di ba? Kasi sa araw ng board exam, hindi mo napipilitan ng sarili mong bumangon ng 5:00 para maligo at para pumunta sa testing center kasi sanay na yung katawan mo. Okay? Kung masakit sa mata magbasa, ah, magbasa ng mga binabasa nating maliliit kasi yung sa question po sa board exam,
Nung 2016 di ko po alam yung latest. Maliliit talaga yung letters. Mm-mm. Sumasakit ang mata mo at may 3 hours na nilalaan para sa per subject. Yung 3 hours pagpokusan mo, i-try mo yung best mo para matapos mong basahin kung ilang page man yan, yung 3 hours na yun, magbasa ka ng libro. Para Mm-mm. pagdating sa board exam, hindi na strain yung mata mo doon sa ganong way ng pagbabasa. Kasi nung last 2025 September nung board exam ko, ang sakit-sakit-sakit sa mata nung computer base. Sobrang sakit niya sa mata to the point na nagluluha yung mata ko during board exam. Kasi masakit. Though okey naman yung graphics ng sa board exam, kaya lang kasi kung hindi ka sanay tumingin sa screen ng gano'n katagal, sasakit talaga ang ulo at mata mo. So, practice that kasi consistency builds habits. Ayun po. Ako naman mamang take ko diyan na consistency is better than intensity. Oh, Oo, yes. yung magre-review ka na lang ng halimbawa 3 days intense last minute review na intense super extensive review na Yeah, parang daw kasi yung iba doon daw nagfa-function ng brain. Tapos yeah. pagdating sa board exam natutulog pala. So, Mm, yun ang ano eh consistency builds habit. Lalo na kung nanggagaling ka pa sa probinsya, mm, a-anticipate mo yung ano eh, yung traffic at kung ano-ano pang mga kaya kaya papracticein mo rin yung gising mo eh. Para mm. na doon ka sa testing center para hindi ka masaraduhan ng gate. Yeah. Sayang naman ng effort mo lahat-lahat na dahil hindi ka lang nagising ng maaga. Ayo. Kaya talagang ano eh. Tsaka yung dapat maayos talaga, ma'am. There is a route, there is an order, there Mm, is a structure. Kumbaga, our thinking, sabi nila, dictates the way of thinking dictates the way of living. At sa, ano rin, pag review sa board exam eh, kailangan yung ano eh, maayos ang ano eh. Pag morning pa lang, may structure ka na eh. Ano ma'am first thing na ginagawa nyo pag morning, ma'am Ana? ang I una will kong pass. Ganun. ginagawa una kong ginagawa after ko mag-pray siyempre kasama sa prayer na pumasa ako ng board exam, tinitignan ko sarili ko sa salamin. Mm-mm. On September 2026, you are already RSI. Gano'n, gano'n ko Oo. sinasabi. Tsaka alam mo ba yung sa mga viewers natin ngayon, thank you for listening up to this time. We believe na you are getting something out of this conversation. Tsaka yung board exam ng mga psychologists, ilan lang, wala pa atang 10,000, wala pa atang 1,000 ang kumuha. Ilan na kumuha niyan, ma'am? 500 something lang, sir. Pero Mm. ang bilang ng psychology sa buong Pilipinas ay wala pang 3,000. Kita nyo naman. Kaya gusto nyong i-consider din in the future na kumuha ng ano eh. Ako ano, Ma'am Ana, like I told you, ano, you before this podcast eh, I am seriously considering this ano eh. Baka mapabilang pa ako sa statistics. Konti lang talaga ang kumukuha Yes. ng ano eh. Oo. Kailangan ng maraming psychology sa Pilipinas, sir. Yan. Kasi sila yung ano eh, katulad nito. Ma'am Ana is giving us guidance on how to deal with this kind of emotions after uh, you fail the board exam. So next question natin is support system naman. Kung ano ba ang importance ng family, friends, peer, yung mga colleagues, na pwedeng tumulong sa'yo. How important is having a support group Mm, or mentor when preparing again? mm. So, for the support group, naniniwala ako kasi na kapag kahit isang tao lang ka Mm-mm. magko-confine ng mga nararamdaman, pinagdadaanan mo, malaking tulong na yun. Kasi ang tao talaga ay talagang social being. Hindi siya mag-isa, hindi niya kayang mabuhay mag-isa 'no, social being siya. So, importante ang pagkakaroon ng support group dahil it also provides motivation. Like for example, meron kang mga sinasabi sa sarili mo na negative self-talk kagaya ng napag-usapan natin kanina.
those people around you will tell you, "Hindi, hindi ka gano'n. Kaya baka hindi ka pumasa kasi hindi mo pa time." Napakaimportante na may mga gano'ng tao ka sa paligid mo. Tsaka ang pamilya kasi bilang Pilipino 'no, naniniwala ako naalala ko yung sinabi ng kapatid ko, "Ate, kapag hindi ba ako pumasa ng board, mahal mo pa rin ako." I remember that. Kasi bunso namin siya at siya na lang magte-take ng board exam. Sabi ko, "Oo naman, kahit anong mangyari, pumasa ka't hindi, kapatid pa rin kita." Hindi ko sinagot kung mahal ko ba siya or what. Ah, sa totoo lang, mahal mo pa rin naman siya at wala namang magbabago dun kahit hindi siya pumasa. So, the importance of having a support system or mentor is really help for you not to feel alone with the journey. Kung Mm-mm. magte-take ka ulit ng board exam, kung meron kang best friend na pumasa na siya tapos sabi mo, "Uy, nahuli na ako na pumasa ka na." Siguro naman dahil best friend mo siya, i-a-uplift ka niya na, at least alam mo na kung paano mag-take ng board exam. So, next time may idea ka na. Hindi yun, 'wag mong sarilihin yung problem, 'wag mong sarilihin yung nararamdaman mo na, hindi ako pumasa, siguro sa susunod di na naman ako papasa." Hindi, kasi may mga taong willing tumulong, yung mga mentors natin, yung mga dati nating teachers, kami dito, willing kaming magbigay ng support kung kailangan mo ng kausap, nandito kami para makinig. Or kung hindi naman, yung mga dati mong teacher, puwede mo silang hingan ng tips kung paano pumasa ng board exam. So yun. Oo. And listen to our podcast Yeah. sa mga ganitong usapan kung para makakuha rin ka rin ng mga strategies. At alam mo, Ma'am Ana, na talagang kahit nag-iisa lang yan at yung nag-iisa na yon ay talagang tuturuan ka na i-uplift ka. Hindi ka i-judge na kasi ito alam mo yun, ito may problema ka sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. But as someone na who can tell you na baka hindi pa time, baka meron ka pang kailangan na tawag rito, mga aralin or mga strategies na kailangan mong aralin para mas maging prepared ka sa board exam. Kumbaga kahit may nahihingahan ka lang na may makikinig sa'yo na someone Mm, na ang laking tulong din yun eh. At mm. yung pagbaksak mo sa board exam, kumbaga may other perspective silang nakikita na baka Yes. hindi mo nakikita na kaya ikaw ay na negative self-talk pero ini-encourage ka nila na magbigay na bigyan ka ng another perspective na maybe this is not your time, you can take it again and again at hindi naman tumitigil ang mundo eh. Pag and sabi nga, may naalala ko, your parents will not stop loving you or your kapatid or your pins or yung mga relatives mo, your loved one will not stop running you if you fail the board exam. Yeah. So, just keep going. Tuloy lang. Mm. Mm, At hindi marami. At hindi ka lang naman nag-isang bumaksak sa board exam eh. Pero mm, ah you take it as a learning experience mm. for you to prepare better. That will lead us to our next question. What should they do if they feel, ito natural to they feel embarrassed or afraid to ask for help. Kasi baka ma-labelan sila. Di ba, Ma'am Ana? Yung iba Yes, natatakot magtanong. Baka yes. sabihin na, bakit di mo alam yan? Parang, di ba, graduate ka nga. Di ba? How can we deal with this? What should they do if they feel embarrassed or afraid to ask for help? Okay. So, kasi yung mga nagte-take ng board exam, usually yan yang mga yan lalo na 'tong sa makabagong era 'no, they don't know how to handle embarrassment. Ewan ko kung bakit. Kasi nung unang panahon naman, kung bumagsak ka, eh, mag-take ka ulit. Pero right now, the way they handle it, yung parang sobrang dwell sila doon sa mga pangarap nilang hindi natutupad, 'no?
Walang masama na nag-board exam ka. Wala ka namang sinaktang tao nung nag-board exam ka at di ka pumasa. Yun yung una mong iisipin. Nanakit ka ba ng ibang tao dahil hindi ka pumasa? May sugat ba sila? Yon. So number one is recognize that asking for help is a sign of strength. Halimbawa, you cannot unload it to other people because iniisip mo baka i-judge nila ako kasi hindi ako pumasa. Find a counselor, 'di ba? Kasi hindi mag-a-elevate mag-isa ang ating nararamdaman kung hindi natin siya nire-recognize at hindi natin siya kayang i-share sa iba. Mm-mm. Although some other people takes time from it, pero mas nag-a-elevate ang pakiramdam natin kapag alam nating i-recognize yung nararamdaman natin at kaya natin siyang ikwento sa iba. 'Di ba napapansin mo, sir, yung ibang dumaan ng trauma, kapag nakukuwento na nila yung trauma nila, sinasabi nila at the end, "Okey na ako kasi kaya ko na siyang ikuwento." Mm-mm. 'No? So, with the fear of asking for help, nadadagdagan pa yung negative thoughts natin about failing the exam. Why not process your emotion, accept that you didn't pass, and then look for someone who can understand you. So reach out your trusted friends, your mentors, or professionals kapag kaya na natin siyang ikwento or kahit hindi Sir Justin, kahit hindi mo siya kaya pang ikwento, pero mabigat na sa'yo dahil, "My family expected me to pass but I didn't," ganyan, ganyan. You can ask for help. You can ask a help kung hindi mo kaya ikwento sa pamilya mo, kung hindi mo kaya ikwento sa friends mo, ikwento mo sa counselor. Mm-mm. 'Di ba? Because counselor can help you. Ano ba ginagawa ng counselor? Yung magulong thoughts mo, tinatahi niya ng maayos, Mm-mm. 'no? So binibigyan ka niya ng idea paano ka makakabangon from this failure. Kasi kung ang tingin mo sa sarili mo failure, yung ibang tao ang tingin sa'yo matapang ka. Kasi hindi lahat ng tao ay merong tapang na kumuha ng board exam. Oo nga, ma'am. Alam niyo, ang ganda nga ng ano eh, hindi lahat ng tao may ganong courage na kumuha or even itry man lang or Yes. idea man lang na mag-file at pumunta dyan sa PRC mga branches to file and to get your NOAA. Hindi lahat eh. Pero ikaw eh, you are halfway there. Alam niyo ma'am, yung ano, yung pag-consult sa mga counselor or sa mga psychologists or professional. Kasi sabi niyo nga titagti nila yung ano, magulo mong isip. Alam ba, may naikwento may pinapakinggan ako psychologist, yung ginagamit niyang reframing. Is that the reframing? Halimbawa, yung trauma yung ano eh, parang tinatanong niya na um, what keeps you alive until now? Parang gusto niya sabihin, you are from a victim to survivor. Parang tinatawid niya yung ganong ano eh, ganong thought eh. What keeps you alive? Where do you uh, draw the strength for you Yes. to keep going? What about yung ano, yung sa mga listeners natin na fail? What keeps you going, di ba? What Mm, ano to get the board exam? Babalik ka din sa ano eh. Ano ba yung mga aspirations mo? Ano mm. ba yung mga gusto mong ano ma-achieve, di ba? For this ano, for the next time na kukuha ka, you are more ano, more prepared Mm. with all the learnings na and strategies na natutunan mo. Tsaka And Sir it is not Justin, yes, yeah, yeah, ma'am. sige po, sige po. It is not really embarrassed naman. Oo nga, nagtataka din ako, ma'am. Ah, bakit nga ba siguro you are bakit nga ba yung mga Gen Z ngayon parang they try to keep it all by themselves? Bakit is it something na embarrassing ba talaga na bumaksak ka talaga? Kasi yung Ay,
comparison nandun sir eh. Mm-mm. Kasi social media, nandyan. Mm-mm. Kaya may fear talaga na yung usually yung mga ganitong age nila 22, ngayong 2025, 2026 no. Sila yung mga tao na secretive kasi natatakot silang mapahiya. Oo. O kasi nga social media, uso ang comparison sa social media. Yes, ma'am. Ay, by the way, ma'am, ano yung you're trying to say kanina, ma'am? So, kung nanonood kayo ngayon, nasa unang step na kayo for healing from failing the board exam. Kasi kung nanonood kayo ngayon at nakarating kayo sa punto na 'to, you're trying your best na para sa susunod na board exam, ready kayo. Kasi wala Mm-mm. kayo dito ngayon kung wala kayong nararamdamang pain for failure, kung hindi kayo magre-ready sa susunod na board exam. So, ito yung unang step for you to pass again or for you to pass when you take again your board exam. You're almost there, no? Huwag tayong susuko kung hindi tayo pumasa ngayon, kung hindi tayo pumasa nung nakaraan, it's okay. Ang mahalaga, bumabangon tayo at ginagawa natin yung best natin para makuha yung mga pangarap natin. Napaka-inspiring, ma'am. Thank you for those words, ma'am. So, let's move. We are almost at the end of our podcast. Kaya sa ating mga viewers, thank you for listening and from time to time, check our emails. Yung mga emails na pinapadala namin para sa mga other podcast episodes. And may masusundan pa ito eh. Mga maybe mga iba't naman topics pwede sa study skills, yung mga management ng or paggawa ng routine, yan, o mga memory strategies. And ang pag-usapan naman natin, Ma'am Ana, yung self-care and mental health pagdating sa preparation ng board exam. How can you take care of your mental health while preparing for the board exam again? Okay. So, I'm speaking of my experience Mm-mm. last September 2025. So, dahil wala nga akong work that time, dahil pinayagan ako mag-leave, nag-workout pa rin ako kahit ako ay nagre-review ng board exam. Because why? Actually, hindi lang workout ang ginagawa ko, nag-yoga din ako sa gabi. Okay. Kasi sabi ko 'di ba kanina nagi-guilty ako kapag nung matutulog na ako. So what I did is doing meditation and exercise to induce sleep para makatulog ako. So part kasi ang sleep at nutrition sa pag-take care natin sa ating mental health. Kasi kung sira ang routine mo, kung hindi mo kayang i-balance ang relaxation sa study habits mo or sa study mo, walang mangyayari. Kasi pagod ang katawan mo, pagod ang isip mo, anong ipo-process ng brain cells mo kung ganun. No? So, it's very important to have a balanced study with relaxation techniques like meditation and exercise or kung may iba kang hobby, mas maganda. Like for example, hobby mong mag-run tapos may Strava. 'Di ba yung uso ngayon, yung tumatakbo Mm-mm. sa Strava. So, kung yun ang hobby mo, go for it. Kung ang hobby mo ay manood sa Netflix, wala naman Sir Justin masama siguro kung magne-Netflix ka habang nagre-review ka. Oo, Kasi oo naman. way of, diba? It's your way of meditation. Baka yung iba sa inyo nagigilting manood ng Netflix kasi nagre-review kayo. No! Part yun ng meditation mo eh. So, it's okay to watch Netflix for at least 1 hour maximum, 30 minutes. It's okay. Pero always prioritize your sleep and nutrition. So, Mm-mm. yun lang yung ginawa ko that time. Ewan ko kung maidadagdag si Sir Justin about it. But, during board exam, ganun ang ginagawa ko. And I hope, siguro, effective din siya sa ibang. You Uh, enjoy also the free things that life can offer, like free air.
yung hinga ka naman na ano, pwede ka naman lumabas ng bahay to breathe. 'Di ba meron yung mga breathing exercises na mga Yes. 3 seconds, inhale and hold. Kasi alam mo pag ano nahihirapan ako, Ma'am Ana, no. Ako minsan lumalabas ako ng office, nag-breathe. Alam mo yan, kasi it Exercise. is ano free, walang subscription diyan. Kaya yan ay it is a gift of life na you can ano practice ano breathing exercises. Tsaka yung ano, yung feeling the nature ba, yung mga grounding technique. So it is ano it is part of who we are as a person na we have to take care of our mental health. Kasi nga sabi nga nila there is no health without mental health eh. Kasi kukuha ka nga ng board exam, parang pagod ka na, wala na, ang payat-payat mo na. You have forgotten to take care of your body while hindi ka na uminom ng tubig, hindi ka na naliligo, hindi ka na, ayun nga, hindi ka na nag-exercise. So, there are things that are inexpensive naman na pwede mong gawin. Pwede mo yakapin ng mga magulang mo, 'di ba? Pwede mo yakapin na kung sino man that is. 'Di ba sinasabi nila it releases and ano man tawag doon, ma'am? Yung mga happy hormone, mga serotonin, mga endorphin Yeah. whenever we do things like communication, yung mga hugging, uh, uh, la- uh, breathing exercises, yun yung ano pwedeng makatulong. Tsaka yung Strava, yung mga lakad ng lakad. Yeah. Nakikita ko yan mga mga brisk walking. So, Yeah. Ayun yun sa ah Java, sir. oo nga. Kaya talagang proud pa sila kasi ini-screenshot pa nila. Ito yung nilakad ko. Yes. Oo. Kaya yung ano, minsan nga nagbibiro ako. Ako din no, marami akong lakad kasi nasa loob ako ng buffet. Lakad ng lakad. Pero Maglakad pala. di ba? Yun yung kaya ang daming lak. So, ayun, exercise, di ba? Yeah. Ano yung sinabi niyo, ma'am? Yoga? Yung mga Yoga. meditation? Oh. Na-try ko din yan, ma'am, yung pagising mo, para may music ka, alam mo, may music ka na nakaupo ka lang, tapos pinakikinggan mo yung mga mga sound from, yung mga, para instrumental lang, before you kickstart your day. Mm. So, ano ba yung nung kumuha kayo ng board exam, Ma'am Ana, what are the simple routines that help you keep stress and anxiety under control? Yung based dun sa experience yung ma'am na kumuha kayo. Mm. So, normal na maramdaman natin yung anxiety habang Mm-mm. magre-review tayo ng board exam. Yung iba, sinasabi nila na, bakit ako nakakaramdam ng anxiety? Magbo-board exam lang naman ako. Normal kasi yun. Kasi ito ay malaking step up para sa ating career. Kaya natin nararamdaman yung anxiety. And it's a big thing for us. Kaya nga natin kinuha yung board exam kasi malaking bagay ito para sa atin. No? So normal na nakakaramdam tayo ng anxiety during review of board exam. So what you can do to control it, not to minimize, but to control it, is to practice mindfulness. 'Di ba? Sabi nga ni Sir Justin kanina, grounding. You practice grounding, no? So, if you know what is your goal, taking this board exam, you know yourself, you know what you should do, alam mo kung saan ano yung strength mo, ano yung weaknesses mo, no? So, siguro mare-reduce yung ating anxiety taking the board exam kasi kilala natin yung sarili natin. Next is, very helpful kapag nararamdaman mong magkaka-anxiety ka during reviewing is deep breathing. Lalo na kapag practice test ka, tapos sunod-sunod yung mali mo, 'di ba? Ang gawin mo, mag-deep breathing ka. Practice lang naman 'to, okay pa ako. Deep breathing. Or make a physical activity. Baka 3 hours, 4 hours ka nang nakaupo sa table mo, nag-aaral ka, tapos nakita mo puro mali yung mga nakalagay dun sa chinechekan mo. Tumayo ka. Maglakad-lakad ka sa bahay nyo. Umikot-ikot ka muna. O kaya tumingin ka sa mga green. Kasi yung mga dahon, yung mga trees, nakakatulong yan to relax our mind. And Mm-mm. then, finally,
For anxiety control and stress, set realistic goals and take breaks. Importante na nagse-set ka ng goals at yung goals mo ay achievable para nare-reduce yung anxiety na meron. Oo. Ang ganda nga naman ng sinabi niyo, ma'am, na number one, yung dapat yung mga realistic, yung achievable Yes. goals. Kaya kasi nagre-review ka, today, kailangan makabisado ko ng assessment of learning. Ito yung libro na ito. Yung kailangan alam ko na yung lahat ng within a day or within 2 days, which is unrealistic naman. Mm. Kaya it added to your stress and anxiety while preparation. Ah, kumbaga, yung ngayon nga yung allotment ng time, magawa ka ng study plan, structured study plan. So hindi ka na hindi ganoon kataas ang anxiety. Yung you can keep things under control. Yes. Kasi nakakapag-practice ka, nakakapag-aral ka, may structure. Kaya Yes. that is the isa sa mga purpose ng structure. Alam niyo, Mama Ana, meron na-share yung kaibigan ko na kapag siya ay na-overwhelm or na-confuse or anumang negative emotion, minsan pumupunta siya sa isang lugar na madamo, Oh, yeah. green. Tapos Green. yung inaalis niya yung slippers niya or sandals niya, tapos pupunta siya dun sa sa madamo. Yung paa mo na feel yung yung environment, na feel Yes. yung grass. So, Mm. grounding. Na feel mo yun eh. Nakakababa ng tension. Nakakababa ng iba yung feeling na naibibigay nung nature. Kaya Ah, ako mama na pag nai-stress ako o na-overwhelm ako o sumasakit ang mata ko, tumitingin ako sa mga dahon. mm. Tumitingin ako sa mga puno. Sabi Mm. nga nila yung 20-20 rules na after 20 minutes, titingin ka sa isang malayo na lugar na 20 feet distance. Yan na mga green things. And Ma'am Ana, we are almost done with our conversation. And sa mga kukuha ng board exam next March 2026, ano ba yung message nyo para sa kanila? So, my message to aspiring teachers, siguro yung iba sa inyo feeling like giving up kasi during this take for 2025, hindi natin naitawid successfully, no? But think this way that failure is part of our journey, no? Hindi linear ang success. Mm. Focus on your growth na mag-take ka ng board exam. Kinaya mo na mag-take ng board exam, nag-file ka sa PRC. Learn from this setback and keep moving forward because perseverance and self-compassion is the key to success. And let me share to you one of the quotes that I mean, hindi siya quotes eh. Nung nagre-review ako, pinin ko siya sa aking, di ba napipin mo yung words doon sa messenger, sir? Mm-mm. Ko siya sa sarili ko at sinulat ko siya sa libro ng counseling. Kasi sabi nila mahirap. Ang nilagay ko doon, half of the battle won with proper planning and strategizing. And true enough, I succeed the RSI 2025 board exam with proper planning and strategizing. So always remember that half of the battle already won with proper planning and strategizing. So, yun lang po ang iwan ko sa inyo. Maraming salamat po. At kung nakarating po kayo sa dulo ng ating conversation, sa ating podcast, maraming salamat po sa pag-stay nyo sa amin.
nawa po ay marami pa tayong mga ganitong conversation. Ayun. Thank you so much din. And pwede ba natin tanungin si Ma'am Ana, meron ba kayong advocacy or Facebook page or Instagram page? Meron ba kayong service or are you open to mga, paano ba nila kayo makokontak in case na gusto din nila kayong ma-invite as podcast guest or guest speaker? Ayan. So, I have this advocacy called Safe Space Allies. Ito po ay isang organization, part po sa organization ng school kung saan nagbibigay po kami ng mga free counseling services sa mahihirap at sa mga estudyante ng Bulacan Agricultural State College. And part din po ng advocacy namin is magkaroon ng healthy mental health environment dito sa Bulacan. So kung naghahanap po kayo ng counselor, naghahanap po kayo ng speaker, you can message us at Safe Space Allies Facebook page. Yun po yung aming official name. And for personal inquiries, so you can email me at anademetilio27@gmail.com. Sumasagot po ako agad sa inquiries ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong pagdating sa mental health. So, yun lamang po. Ayan, kung gusto niyo ng mga collaboration with, lalo na yung mga, baka meron dito na mga teachers na rin, nakukuha uli ng mga board exam, o mga teachers sa private school, pwede gusto makipag-collaboration sa Safe Space Allies or other concerns kay Ma'am Ana, pwede niyo naman kaming i-message o i-email sa sa aming Instagram page or Facebook page or sa email namin. And let us make this community of that helps one another in the name of mental health and para rin sa ating mga kababayan. So thank you once again for listening for this conversation about mental health, mental wellness, and for preparation for your board exam this coming March 2026. And Ma'am Ana and I pray for your for your success. And good luck po sa inyong lahat.